You wanna be fit, snatched, and sexy? For sure, pamilyar kayo sa trending weight loss methods from crash diets to fasting challenges. Effective kaya? Panoorin natin ito. Nutrition Month na naman. Ramdam mo na ba ang urge na maging fit and sexy dahil sa kaliwat ka ng flex ng body at healthy routines online? Sa kagustuhang pumayat agad kung ano-anong weight loss methods ang ginagawa. Nandyan yung mga fan ng OMAD o 1 meal a day. Option din ng marami ang intermittent fasting at calorie deficit. Ang iba naman, mas pinipili ang physical activities tulad ng Zumba at workouts sa gym. At maging paggamit ng diabetes drug gaya ng tirzepatide na trending ngayon. Aba, pinapatos na bilang pampapayat. Nako, pagdating sa mga paraan ng pagbabawas ng timbang, hanggang saan nga lang ba tayo dapat? Tumutok na at makinig dahil lahat ng cheats, tips at trending methods ay susuriin natin effectively at safely ngayong araw. Dito lang yan sa Rise and Shine Pilipinas! At usapang body figure nga tayo ngayon kasama si Dr. Alfredo Lorenzo Sablay na live via Zoom. Dr. Lorenzo, Rise and Shine, good morning po. Dayan po ito kasama si Profi. Rise and Shine, magandang malusog at maginhawang Friday po sa ating mga manonood. Yan, malusog na Friday. Yan ang gusto natin. Pero Doc, isa-isahin natin yung mga nabanggit na weight loss methods. May OMAD, may IF, may calorie deficit. Kanino niyo po ba nire-recommend yung OMAD o 1 meal a day? Ayan, magandang tanong po yan. So ayon sa kasalukuyang ebidensya at rekomendasyon mula sa iba't ibang mga professional and nutritional organizations, yung 1 meal a day or OMAD diet ay isang extreme form ng intermittent fasting. At hindi ito unang nirekomenda na paraan ng pagpapayat para sa karamihan ng mga tao. So bagamat na ilang healthy adults pa rin na maaaring makinabang dito, very limited pa rin ang evidence na mas maganda ito kaysa sa ibang uri ng diets. Kung merong mga gustong sumubok ng 1 meal a day or OMAD diet, sila dapat ay mga healthy adults na walang comorbidities o walang mga malubhang karamdaman. Meron silang may karanasan sa intermittent fasting methods at kaya nilang kunin lahat ng mga calories, micro at macronutrients sa loob lamang ng isang beses sa pagkain sa isang araw. Ito rin ay maaaring maging option para sa ilang taong may obesity or pre-diabetes. Ngunit dapat po may gabay ng isang doktor or registered nutritionist dietitian dahil iba-iba pa rin ang pangangailangan ng bawat tao. And ang OMAD po, hindi namin nirekomenda sa mga taong may mga diabetes na nangangailangan na ng mga gamot at insulin dahil maaaring pa nitong mapanala ang kanilang mga kondisyon. Mga buntis o mga bata na nagpapalaki, at mga matatandang may chronic diseases na at maaaring mawala ng muscle mass. Ayun po. Alright, ano naman po yung pwede natin gawin for those who would like to take intermittent fasting? Sino bang pwede sa kanilang mag-IF? Ano po yung tamang paraan ng fasting? May ilang oras po ba dapat gawin for fasting, sir? Or doc? Ayun po. So ang intermittent fasting ay isang method po ng diet kung saan hati ang oras mo ng pagkain at pag-aayuno o pagpa-fasting. Pwedeng 12-12 ang hatian ng pagkain at pag-aayuno. Ibig sabihin 12 hours ka na may window na pwedeng kumain at 12 hours ka magpa-fast. Pwede ring 14-10, pwede ring 16-8 yung pinaka-extreme. Ngunit hindi ito angkop para sa lahat, maaari siyang makatulong sa ilang tao dahil nakakatulong itong bawasan ang daily calorie intake mo na kinakain mo at pwede dito maayos ang schedule mo ng pagkain. Pero dapat tandaan na ang intermittent fasting po ay hindi magic o milagro o shortcut sa pagpapapayat. Effective po ito, tandaan po kung doon sa window ng pagkain mo, masustansya pa rin ang kinakain mong mga pagkain at hindi mga junk food or mga processed food. So, halimbawa, dun sa window mo ng pagkain, mas marami pa rin ang kinakain mong gulay, prutas, o high-fiber foods at umiinom ka ng maraming tubig, mas matagal ka magiging busog at mas mamamanage mabuti ang iyong weight. Yung calorie deficit, may mga gumagawa rin ito, Doc. Do you recommend this as well? Kanino? Yes, actually po, ang calorie deficit ay ang siyensya sa likod ng pagpapabawas ng timbang o weight loss. Ibig sabihin, mas kaunti ang calories na pumapasok sa katawan mo kaysa sa calories na ginagamit nito. Kapag ligtas at tuloy-tuloy o sustainable ang pagsasagawa mo ng calorie deficit,
unti-unting bababa ang timbang mo sa safe at sustainable way. No? So pinakaangkop ito sa mga taong nais ng ligtas, organized, at pangmatagalang paraan ng pagpapapayat. Lalong-lalo na ang mga taong may overweight, no? Obesity, pre-diabetes, may hypertension o high blood, fatty liver o yung mga may metabolic syndrome. At dapat kung gusto mong magsimula ng calorie deficit, mas maganda po kung may gabay ng doktor, dietitian, or lifestyle medicine physician. So ang calorie deficit po, very, very important, hindi nangungulugan na hindi ka na halos kakain. Dapat sapat pa rin ang iyong protein, fiber, vitamins, minerals, and water intake daily. So minsan kasi na-equate po ito sa crash diet, no? Na maaaring magdulot ng paghihina, no? Cravings na bumabalik-balik pagkawala ng muscle mass at mabilis sa pagbalik ng timbang. So ang calorie deficit, tandaan, ay may sensya po sa likod nito, no? Na pwedeng ma-achieve, no? In tandem with your doctor or with your licensed dietitian. Alright, Doc, lately trending yung paggamit ng diabetes drug gaya ng tirzepatide bilang pampapayat. Ano pong medical perspective niyo dito? Ligtas ba ito para sa mga walang diabetes? Well, ang tirzepatide, no, ay isang gamot na nangangailangan ng reseta ng doktor. Isa itong prescription medicine. Ang unang indication nito ay ang paggamot, no, o pang-manage ng type 2 diabetes. Ngunit ginagamit din ito sa ilang pasyente na may obesity or overweight na may kasamang mga pangkondisyong pangkalusugan. Ngunit hindi ito simpleng cosmetic or aesthetic slimming drug o pampapayat. No? Maaari ito makatulong sa mga pasyenteng nasabi natin kanina, ngunit ang tirzepatide ay ligtas lamang kung ito ay may kasamang reseta o batayang pagbabantay ng isang lisensyadong doktor. Hindi ito dapat binibili online, no? Hindi ito ginagamit dahil lamang uso po ito, no? O ginagamit ng iba o hinihiram din sa ibang tao. Dahil bago tayo nag-start ng tirzepatide, kagaya ng ibang prescription drugs, no? Kailangan suriin ng pasyente, kailangan suriin ang kanilang timbang, BMI, ang iba-iba nilang mga blood parameters, no? Nagre-request tayo ng mga laboratory dahil tayo ay nag-assess ng kanilang risk o mga posibleng panganib na pwedeng makaakibat sa paggamit ng gamot na ito. No, kung walang diabetes sa isang pasyente, maaari lamang itong gamitin kung merong iba pang malinaw na medical indication o medical na dahilan, gaya ng obesity o iba pang weight-related health conditions, at hindi lamang para sa mabilisang pagpapapayat. No? Well, talagang mahalaga na may gabay ng doktor, ano, Prof. At salamat po, Dr. Lorenzo Sablay, sa inyo pong mga impormasyon na ibinahagi sa amin ngayon tungkol dito sa mga weight loss methods. Thank you, you, Doc. Doc. Maraming salamat din po.